at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, Wow. at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Wow. Mabigat yun. 3,000 years ago, nag-appear ang mga Homo sapiens somewhere here, Pleistocene, kasabay ng mga whale ayon sa mga fossil record mula Ethiopia. Paano masasabi ng may akda ng lumang tipan na tayo ay may kapangyarihan o namahala sa mga hayop? Paano yung nabuhay mula noong Cambrian explosion? So here, Cambrian, paano nasabi na tayo ang namahala sa mga hayop? Malaking kasinungalingan ito. Maaaring millions or possibly billions of species, if what not, bago tayo nag-evolve into modern human. So paano tayo ang may kapangyarihan sa kanila, sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki o maliit. Ayon yan sa Genesis 26. Pero ika nga ni Mahatma Gandhi, the greatness of a nation can be judged by the way of its animals are treated. Kumusta mga hayop sa Pinas? Inabuso, minaltrato, at saka pinatay? Every week na lang ganyan. Ano naman to? God's divine plan? Ang mga ganitong mga verses ay nakakagimbal. Lalo na ito ay galing sa isang mitolohiya na maaaring magresulta ng pang-aabuso sa mga hayop. Marahil isa ito sa dahilan kaya kada linggo na lang may napapabalitang pang-aabuso o pagpatay ng mga alagang aso o pusa. Ayon sa mga datos, isa sa bawat 5 hayop ang nakakaranas ng abuse o neglect sa kanilang lifetime. 70% nito ay aso at 25% naman ay mga pusa. Nakakaranas sila ng pisikal na pang-aabuso o intentional harm gaya ng pagpalo, pagsipa o pagminsan ay paggamit pa ng mga sandata. Kasama din dito ang kapabayaan o neglect o yung hindi pagbibigay ng sapat na pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, shelter at proper healthcare. Gayon din ang emotional abuse or even worse, pagminsan sexual abuse. Mas mabuti para sa mga hayop kung maipapabatid natin sa mga bata ang pangangalaga at pagiging responsable sa mga halagang hayop. And for those in wild din, malaking bagay din ang pagsuporta sa mga animal welfare organization, pag-volunteer upang makatulong sa kanila, pag-promote ng friendly policies sa ating komunidad, at kikinang ina mo ka. Kung hindi mo sila mapakain, huwag mong sasaktan. Para sa mga nakasaksi ng pananakit ng hayop, kaagad itong bawalan, sawayin upang maiwasan ang further harm o sakit sa panig ng hayop. Agad itong i-report sa barangay or sa police. Makakabuti din kung mayroong ebidensya like photos or videos at yung mga nakasaksi. Nakakalungkot lang talagang isipin na isang aklat na gawa ng taong hindi alam kung saan nagpupunta ang araw tuwing gabi ay pinaniniwalaan sa kabila ng masasamang nilalaman nito, tulad ng mga ganitong verses na kayang i-justify ang mga kalabisan, hindi lang sa pang-aabuso ng mga hayop, ganun din ang homophobia, racism, slavery,
misogyny at ilang pang ideya na hindi nakakabuti sa ating komunidad at syempre sa mga seryoso at tunay na social issues ng ating bansa.